good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ka lang tayo dyan, magandang ating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ba itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray-test ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Mga rin sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kalang matrabaho at kagawin lang po galing silang mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jalabe TV kung saan mga kabayan, pag-uusapan natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Workers mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, isa po sa pag-uusapan ngayong araw at sasagutin natin, ito na namang black propaganda, paninira na naman ng isang pink clown mga kabayan. At alam niyo po, sinisisi niya dito yung lahat ng bumoto kay PBBM o yung presidente natin mga kabayan. Kasi sabi niya, si PBBM daw ay walang nagawa sa Pilipinas at puro daw palpak mga kabayan. Wala bang ginawa si PBM? Puro ba palpak talaga? Gusto ko talang sampalin nito ng ebidensya mga kabayan at saka pitikin ang kanyang tenga, ipasawa itong gunggong neto. Alam niyo kabayan, meron po ditong ginawa po na hakbang ang gobyerno natin, ang Marcos administration, para po mapababa ang presyo ng bigas. Kung ano yon, pag-usapan natin yan mamaya. And of course, gusto rin po itong magbigay po ng ebidensya mga kabayan na wala pong krisis sa Pilipinas. And of course, pag-usapan rin po natin mga kabayan, ito rin pong mag-update tayo. Magbigay tayo ng update tungkol doon sa isang kalbo, sa isang ex-police, retired mga kabayan, at saka na-dismiss sa kanyang, sa kanyang posisyon or sa kanyang serbisyo. Kasi alam nyo mga kabayan, di ba nagpakausa dito ng press conference. Dahil nga sumikat ho itong kalbo na to, at saka marami ditong nagalit sa kanya mga kabayan, syempre, sa ganun po kadami na nagalit sa kanya, syempre, social media world na ho tayo ngayon, meron talaga ditong nakakilala sa kanya mga kabayan. Kung ano ba talaga ang kanyang posisyon, kasi nga di ba nung nag-viral po yung video na yon, meron kasi tayong nakita po na isang pin dito mga kabayan, malaking pin talaga, at saka parang napapahiwatig na siya po ito yung nagtrabaho sa gobyerno natin. Ngayon mga kabayan, unti-unti na po itong lumiliwanag kung saan ba talaga siya konektado mga kabayan. Mamaya pag-usapan natin yan at saka alam na alam ko, magugulat kayo kung saan siya dito konektado mga kabayan kasi merong nasagap na naman na balita si Sir Ivan. And siyempre alam niyo naman po, marami pong nagsusumbong sa atin dito. Eh guys, pag-usapan rin po natin mga kabayan, ito rin tungkol po sa isang lugar kung saan napakaganda talaga. As in, talagang nakakatanggal po ito ng stress. Kaya ito request na to galing po sa ating solid viewers na gusto niya ipa-feature po yung lugar mga kabayan. Sobrang ganda talaga. Nung nakita ko nga kanina mga kabayan sa isang vlog po, na isang sikat po na vlogger na foreigner mga kabayan, talagang namangha ko. Sabi ko, meron palang ganito sa Pilipinas at talagang ganito pala talaga kaganda ang Pilipinas mga kabayan. So para matanggal po ang ating stress, meron kay feature dito na isang video mamaya mga kabayan. And of course, siyempre pag-usapan rin po natin itong tungkol sa Gilas kasi natalo ng mga kabayan. Diba? Kuri nga si Sir Ivan. Kasi diba sabi ko sa ating last vlog na sana kung gusto natin manalo po doon sa Italy, dapat palitan po yung coach mga kabayan. So sad to say, unfortunately, natalo na naman po yung Gilas mga kabayan. So wala na tayong chance na makapasok po doon sa Olympic. Sayang yung sayang yung opportunity mga kabayan. At saka sakto rin po yung mga sinasabi ng mga analyst, ng mga sports analyst na kapag ito pa rin si Chat Reyes ang magiging coach po ng Gilas mga kabayan, walang magandang future talaga itong Team Gilas. At saka dito, napatunayan na po na walang kwenta po yung management na ginawa ni Chat Reyes dito sa mga players ng Gilas. Honestly, yung mga player po ng Gilas mga kabayan, magagaling ho yan. Ang problema dito po sa coaching system nila. Diyan nagka-problema. So kami po nanawagan at saka pati rin po yung mga Gilas fans na nawagan po na sana mag-resign na ito si Chat Reyes mga kabayan. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi na meron dalang bago po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
But before tayo magsama mga kabayan, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm happy po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre nandyan rin po kasama natin ang mga kababayan nating DDS all over the world. Howard to the mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, maraming salamat sa returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At saka maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At saka thank you rin po sa ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so unahin po natin itong sagutin lang po natin itong mga paninira po, mga black propaganda ng mga pinklawan. Kasi meron naman po ditong sinabi itong isang pinklawan mga kabayan. Babasahin ko lang po. Sabi niya, deserve maghirap ang mga buboto kay Bongbong. Nasaan na yung 20 pesos na bigas? 1 year na siya nakaupo, puro upo lang. Patunay yan na si Atty. Lini ang deserve sa pwesto ni Bongbong. Si Bongbong walang nagawa, palpak. Si Lini maraming magagawa kasi aangat lahat. Marami daw magawa mga kabayan. Marami pa talagang magawa ito si Lini Lutang mga kabayan. Sa panahon pa ng kanyang naging siya po vice president pa sa dito, di ba? Marami siyang nagawa. Yes, maraming nagawa. Maraming nagawang kabulastugan ito si Lini Lutang mga kabayan. At marami po siyang nagawa. Puro lang photo-bomb. Puro lang photo-ops. Totoo yan. At saka kaya nga hindi siya dito pinagkakatiwalaan po ni FPRRD kasi walang kwenta po itong si Lini Lutang mga kabayan. Wala po siyang maganda at konkretong plano para sa Pilipinas. Puro lang po talaga paipal at saka ang kanyang ginagawa, puro lang po photo-ops. Diba? Nakikita ho natin yan. At saka deserve daw si Atty. Lini sa posisyon ni PBM. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas kapag yung si Lini Lutang ang naging presidente mga kabayan? Please comment down below. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas kung si Lutang ang naging presidente natin? At alam nyo mga kabayan, yung mga purmahang ganyan ng mga piklawan, hindi naman ho niya naghihirap. Gusto lang talaga yan na manira po sa Marcos administration. Gusto lang talaga nila na siraan dito si PBM. Kasi ang tingin ko dito, yung mga klaseng mga taong ganyan, yung hindi talaga makaintindi mga kabayan, lalong-lalo na yung mga rabid ng mga piklawan, sila po dito yung mahilig na bumili ng milk tea. Magkano ba yung milk tea mga kabayan? At saka sila rin po dito yung mahilig po bumili ng kape dyan sa Starbucks at saka magyayabang kaagad dyan sa Facebook mga kabayan. Look at my new milk tea. So refreshing. Diba? Gunggong talaga eh. At saka ayaw kong maniwala mga kabayan na nag-crisis sa Pilipinas kasi nga yung iba bumili sila ng Red Horse kung mag-inuman, sigarilyo. Magkano ba yung isang kahan ng Red Horse mga kabayan? Pero kapag dito na sa bigas, marami silang reklamo dito. At saka isa pa sa ating ebidensya kung saan masasabi ko dito na walang crisis talaga sa Pilipinas kasi yung air supply mga kabayan magkakaroon po ng 3-night concert dyan sa Pilipinas at yung 3-night na yan mga kabayan ngayon pa lang sold out na talaga. Yes, sold out na po yung mga ticket po ng air supply dyan sa concert po sa Pilipinas. Yan ba ang nag-crisis? Yan ba ang totoong nag-crisis? Di ba may pera talaga mga kabayan? Kaya yung mga ipinagreklamo dito ng mga pinklawan, yung mga rabid na mga pinklawan, yun po paninira lang mga kabayan. Kasi nga ayaw nilang intindihin dito ang totoong nangyayari po sa Pilipinas kung bakit namahalan po yung bigas at saka ayaw nilang maniwala sa mga ginagawa ngayon ng mga hakbang ng Bureau of Customs, lalong-lalo na ang ginawa ngayon na hakbang ni PBB mga kabayan. At para maliwanagan pa sila mga pinklawan, makinig, magunggong talaga kayo meron po dito magandang plano si PBM para mapababa po yung presyo ng bigas dyan sa Pilipinas. Kung ano yon, let's watch this. Umaasa ang Department of Agriculture na bababa na ang presyo ng bigas ngayong papasok ang harvest season sa Setyembre. May ulat si Clazel Pardilla. Puno ng mga estudyante ang karinderya ni Mang Sangko sa Cubao, Quezon City. Kahit kasi nagmahal ang presyo ng bigas, 13 pesos pa rin ang benta niya sa kanin. Yun nga lang, bumababa yung namin kaya yung kita mo, hindi ganun kamukha ng dati. Mahal yung bigas natin kaya
Kaya medyo lumit ng... Gusto namin magstay lang as ganyan yung presyo ng kanin nila. Puntahan din namin to kapag we're on a budget. Pero ang ilang estudyante gaya ni Anil, ramdam ang pagmalang presyo ng kanin sa ilang karinderya, kaya diskarte niya. Ayaw po nagbaba para po konti na po yung gastos ko pang pamasahe lang. Ayon sa ilang rice retailer, nananatiling mataas ang presyo ng bigas tulad ng regular milled rice. Noon kasi medyo mura yan, mga 46 per kilo, ganyan yung retail. Tapos mga 900 plus lang yung kalahati. Ngayon kasi tumaas na. Kano po ngayon? 1 to plus na yung kalahati niya. Sa price monitoring ng Agriculture Department, naglalaro sa 42 hanggang 65 pesos ang presyo ng bigas depende sa klase. Pero kailan naman kaya makakaluwag-luwag sa budget ang mga mamimili? Taya ng DA, bababa ng presyo ng bigas sa darating na Setyembre dahil simula na ng anihan. Low supply and demand, pag maraming supply, dapat bumaba ang presyo. Nakikipag-ugnayan na ang Agribusiness and Marketing Assistance Service ng DA sa mga kooperatiba sa Luzon para ilapit ang murang bigas sa mga mamimili sa mga Kadiwa store. Sa ngayon, nasa 57 pesos ang per kilo ng premium rice sa ADC Kadiwa na mas mura ng 3 piso kumpara sa palengke. Samantala, para matiyak na may sapat na buffer stock ng bigas, umiikot ang National Food Authority para makahanap ng palay na pasok sa 19 pesos na bili ng ahensya. Wala pang naitatalang pinsala sa agrikultura ang Super Typhoon Goring sa ngayon. Iisa lang ang lugar na dinaanan ng Typhoon Goring at Egay sa Ilocos, Cagayan at Cordillera, kaya hindi nadagdaga ng higit 11 billion pesos na agricultural damage ng Egay. Pero hindi na rin nakapagtanim uli ang mga nasalantang rice farmer ngayong buwan. Nakatutok ngayon ang DA sa ayuda sa mga naapektuhang magsasaka at pamimigay ng water pump, climate-resistant na binihi ng palay at mga high-value crop seeds na maaaring pamalit sa palay sakaling hindi naabuti ng irigasyon sa panahon ng El Nino. While nakatutok tayo dun sa mga areas na maapektuhan, nakatutok din tayo dun sa mga areas na hindi maapektuhan, but pwede tayong mag-maximize ng production. Pinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bureau of Customs ang masigasig na pagtuntun sa mga hoarder at illegal importer ng bigas. May ulat si Alan Francisco. Tiniyak ng pamahalaan na may sapat na supply ng bigas sa bansa. Base yan sa Rice Outlook na ipinisenta ng Agriculture Department sa sectoral meeting kanina na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inatasan ng Pangulo ang mga concerned government agencies na gawin ang lahat upang makontrol ang presyo ng bigas at gawing abot kaya ang presyo lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Gayun din ang pagtiyak ng suporta sa mga magsasaka at trader. Nanawagan din si President Marcos sa Bureau of Customs na pag-aralan ng posibilidad na i-donate ang mga nakumpiskang bigas ng BOC sa DSWD. Inatasan ni Pangulong Marcos ang Bureau of Customs na ipagpatuloy ang pagre-raid sa mga warehouse o bodega upang masawata ang mga hoarder at illegal importers ng bigas. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, doble effort na ang ahensya para mahuli ang mga illegal importer ng mga agricultural products. Patunay ang mga surprise inspection sa 3 rice warehouses sa Bulacan, galing Vietnam, Cambodia at Thailand ang mga nakumpiskang imported rice na may halagang papalo sa higit 500 million pesos. Tiniyak ni Rubio na makakasuhan ng mga nasa likod nito. Nakikipagtulungan na rin sila sa Justice Department sa pagkakaso sa mga smugglers na una nang nahuli. Per the directive of the President, ang gagawin ko po natin is we will validate all warehouses that are storing imported rice, and then upon validation, we will then issue, again, I will then issue letters of authority to conduct inspection on these warehouses and to validate whether these imported articles or imported rice that are stored in these warehouses are paid with the correct duties and taxes. Ngayon mga dilawan, klarong-klaro na ho na mayroon talang ginawa dito ang ating gobyerno para mababa po yung presyo ng bigas dyan. At ganito po kaseryoso si PBM. Nasugpuin po yung mga hoarders at saka yung mga smugglers kasi sila po yung dahilan dito kung bakit nagtaasan yung presyo natin dyan sa bigas mga kabayan. Diba? Ganun po kaseryoso si PBM. Merong ginagawa po. Pero kayo talaga yung mga gunggong talaga, napaka-bulag ninyo kasi ayaw nyong maniwala na meron pong ginagawa ang ating presidente
presidente. Kasi ang gusto lang ipalabas mga kababayan at gusto lang ipaabot doon sa mga kaya lang mauto po ng mga kababayan natin, walang ginagawa po dito si PBBM at puro upo nun mga kababayan. Puro upo nun ba talaga? Kita nyo nga yung mukha po ni PBBM, halos walang tulog ho yan. Pero nyo kababayan, merong dagdag po dito sa balita kasi ayon rin dito sa mandato po na nagagawin po ng taga Bureau of Customs. Babasahin ko lang mga kababayan. Publiko, bibigyan ng pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon laban sa smugglers ng bigas, iba pang kontrabando. So maganda yung mga kababayan. So babasahin ko lang muna yung balita para magbigay tayo ng context. Magbibigay ng pabuya ang BOC o Bureau of Customs para sa sino mang may impormasyon sa mga tao o grupong sangkot sa smuggling. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Custom Commissioner Benvenido Robio na mayroong umiiral na reward system sa kanilang ahensya upang makatulong sa kanilang kampanya sa smuggling ng bigas at iba pang produkto at kontrabandong iligal na pumapasok sa bansa. Makatatanggap niya ng 20% ang tipster, yung nabigay po ng impormasyon mga kababayan, mula sa halaga ng produktong nakuha sa inangusong kontrabando. Sa ganitong paraan, ayon sa opisyal, ay mahihikayat ang publiko na magsumbong o magbigay ng information sa BOC sa kanilang nalalamang smuggling activities mga kababayan. So maganda ho yan. Kasi alam nyo, napakadali talaga na merong magsumbong mga kababayan kapag merong reward system. Pero sana yung reward system mga kababayan, hindi lang po yung 20% kung magkano yung masumbong mo, hindi dapat ganun. Dapat, for me kung ano yung mga susunod, taga-customs, dapat merong yung fix dito na pagkaano. For example, mabigay dito ng 500,000, makabigay dito ng 100 million, kung dun po sa mga smuggler o sa mga hoarder na talagang pangmalikihan mga kababayan at maraming hino-hoard dito na mga bigas, dapat malaki na po yung ibibigay dito na pabuya. Diba? Agree ba ka Sir Ivan? Hindi lang po yun ng 20% o makanong percent lang po. Pangit yan. Dapat merong fix po na amount. Mas maganda ho yun at mas epektibo ho yun. Alam nyo mga kababayan, babalikan ko lang po yung una natin pa nakita, yung first pag-intro po ng balita, diba meron dong merong may-ari doon na isang restaurant. Kahit daw nagtaasan po ng presyo ng bigas, hindi po nila tinaasan po yung presyo ng kanilang pagkain mga kababayan. Diba? Ang ganda talaga. Yan po ang yan po yung hinangaan natin ng mga negosyante. Unlike doon sa mga greedy po ng mga business mga kababayan, yung mga mahilig po dito mag-take advantage. Pero talagang hand salute ako doon sa may-ari po ng restaurant na hindi po nagtaas na ng presyo. Kahit na nagtaas po ng presyo ng bigas mga kababayan, the same pa rin po ang presyo ng kanilang bilihin. So maganda yun kasi tumulong sila dito sa mga estudyante, tumulong sila doon sa mga kababayan natin na yun lang po ang kaya nilang bilhin mga kababayan. Sana ganun po ang lahat ng mga negosyante, ng mga restaurant, or saan po ng mga market mga kababayan. At saka ako po ang magbigay dito ng advice po sa ating mga kababayan. Sana tayo, kunting tiis-tiis lang po. Kasi meron naman pong ginagawa dito yung gobyerno natin. Kunting tiis lang po. Kasi ayon doon sa balita na kapag meron mag-harvest na, kasi ang harvest time mga kababayan this coming September, iasahin natin na bababa po yung presyo ng bigas dyan sa Pilipinas. So kunting sacrifice lang kunting mga kababayan. Okay? So dito naman tayo po sa usapin tungkol sa basketball mga kababayan, kasi nga unfortunately, ulitin na po natin, natalo na naman po yung Gilas Pilipinas versus doon sa Italy mga kababayan. Alam nyo, nung pinanood ko yung game na yon, nahirapan talaga sila. Even though doon sa second quarter na medyo nakalamang sa mga kababayan ng konti. Pero nung pumasok na yung third at saka yung fourth, nahirapan ho sila makarecover dito. Marami na talaga itong nanawagan po. Pati nga yung mga sikat na mga mga kababayan, yung mga artista, yung mga Gilas fans or yung mga komentarista na mga sikat or yung even yung mga anchor or kahit nung yung sa programa po ni Erwin Tulfo mga kababayan, di ba nanawagan sila na sana palitan na talaga itong si Chat Reyes kasi yung coaching system po or coaching style po ni Chat Reyes mga kababayan, hindi po yun pang international. Ang World FIBA international game yung mga kababayan. How much more doon na sa Olympic, di ba? Pang international. So kaya kami po nanawagan dito na sana mag-resign na talaga itong si Chat Reyes mga kababayan. Kung gusto man lang natin na mananalo pa sa sunod na naman na event mga kababayan, kasi nga marami pa namang opportunity mga kababayan. At saka isipin nyo po,
itong preparasyon po na ginawa po ng Gilas Pilipinas para dito sa FIBA World 2023 mga kabayan. 4 years po ang preparasyon dyan. Isipin nyo, 4 years po ang preparasyon dyan, pero ganyan na po ang nangyari. 3 beses sunod-sunod pa na tinalo yung Gilas Pilipinas mga kabayan. Di ba? Nakakalungkot talaga. At saka, nung nanood ako kanina, talagang, kung gusto nyo lang po may stress, panoorin nyo lang po yung game po ng Gilas versus Italy. Nakaka-stress mga kabayan, nakaka-high blood talaga eh. Well anyways, para maintindihan natin, meron ko ipapakita sa inyo na isang balita mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Daming nagalit kay Coach Chot Reyes, sinambakan ng Gilas Pilipinas, laglag na sa second round. Eto na, uling laban ng Gilas Pilipinas kontra dito sa Italy. Biglang nabuhay ng pag-asa ang Gilas matapos nga matalo ng Dominican Republic ang Angola sa kanilang huling laban dito nga sa FIBA World Cup 2023. Laking challenge to ngayon para sa Gilas Pilipinas dahil kakaharapin lang naman nila ang isa sa pinaka-top ranking ngayon dito sa FIBA World Stage. Well, start of opening quarter, malaki ang pagbabago dito sa lineup ng Gilas Pilipinas. Nalita ni Kai si Japet Aguilar bilang starting dito nga sa Gilas. Well, opening quarter, Jordan Clarkson and Kai Soto connection kagad ang ating natunghayan. 2 points mula sa bank shot ni Soto. Maaga nagsagutan ng 3 sa magkabilang panig. Marco para sa Italy, Jordan Clarkson man para sa Gilas Pilipinas. Dikitan lang ang laban sa pangunguna pa rin niya ni Jordan Clarkson, pero eto, nasok na kagad si Renz Abando dito sa first quarter, nakapagtala pa ng wide open 3 dahilan para maging lamang ang Gilas Pilipinas. Bago matapos ng first quarter, nice recover from Abay, ganda ng fadeaway shot kontra dito sa big man ng Italy. Dahilan para makuha natin ang kalamangan by the end of first quarter, 23-20. Pining ng second quarter, muling binalik si Renz Abando dito ni Coach Chot, ganda ng dribble drive with the jam shot. Nakakuha pa nga ng foul dito si Renz pero mintis nga lang yung dalawang free throw. Pero nakakuha naman tayo ng puntos from beyond the arc mula dito kay Kiefer Ravena. Pero mapapansin na napakaganda ng ball movement dito ng Italy. Under 7-minute mark, dikitan pa rin yung laban. Another layup para sa Gilas Pilipinas. Pangunin na Jamie Malonzo, 28-30. Up by ito na ang Italy. Pagkatapos ito, medyo naging maalat din ang Gilas Pilipinas. Under 5-minute mark na, muli nakapuntos tayo mula sa free throw ni AJ Edu. Pero unti-unti na tayong binubutas ng Italy, lalo na sa beyond the arc. Under 4-minute mark, sakto nag-aabol pa naman ang Gilas Pilipinas. Sinawagan ng illegal screen si Kai. Last minute dito sa second quarter, umakyat na sa double digit ang lamang dito ng Italy dahil medyo umaalat na naman dito si Jordan Clarkson. Pero eto, bago matapos ng second quarter, nice floating jump shot para sa KBL champion na si Renz Abando. Tapos ang first sa 48-39, up by 9 ng Italy. Opening ng third quarter, nice layup para kay Junmar at JC. Pagod na ang star player ng Gilas Pilipinas, parang ginagawa ng lahat pero kapos na kapos pa rin dahil sa ganda ng play ng Italy. Tangkita na rin na ginagawa ni Dwight ang lahat para lang mapadikit yung lamang ng Italy. Under 6-minute mark, angat pa rin ang double digit dito ang Italy. Maski si Renz Abando, hirap na rin mapadikit yung lamang dito ng Italy. Tapos ang third quarter, umakyat na sa 13 ang lamang, 73-60. Pagpasok ng fourth quarter, parang nawala na ng pag-asa ang Gilas Pilipinas. Unti-unti nang umakyat ang lamang ng Italy. Bilang banda, tuwan-tuwa naman ang bench dito ng Italy. Tangkita mayat maya ang pang-aasar. Ulit, talo pa rin ang Gilas Pilipinas at laglag na nga para sa second round. Aming nagalit kay Coach Chot Reyes, pinagbubu ng mga crowd. Nakahiya yung makabay, no? Mismong sa lugar mo, binubuo yung isang coach. So nakikita talaga ng kababayan natin na hindi maganda po yung coaching system or coaching style na ginawa po dito ni Chot Reyes. Kasi nga ganon siya maglaro makabayan. Isa lang kasi yung player na nagustuhan niya, alam naman natin kung sino po yon. Huwag na po itong babanggitin makabayan. At marami ditong nanawagan po, marami kasi akong nabasa doon sa Facebook at saka sa Twitter. Ang gusto na ditong ipalit po kay Chot Reyes makabayan, yun pong si Baldwin. Kilala ba natin si Coach Baldwin? At saka, or even itong si Tim Con makabayan. Magaling po yung dalawa na coach na yan, si Baldwin at saka itong si Tim Con. Kahit saan sa dalawa na makabayan, na ipalit po dito kay Chot Reyes, walang problema ho yan. So sana sa pamunuan po ng Gilas Pilipinas, mag-isip-isip na ho tayo. Wag nang magpalapa dito ng mukha at saka magpakapal ng mukha dito. Marami nang nanawagan. Okay, so before tayo mag-jump po sa ating next topic makabayan, well, syempre, i-shoutout natin po ating mga solid viewers, mga
silent viewers at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating mga commercials. I-shoutout muna natin ang mga channel member na sila si Cosmo Defender, Fee Escalante, Russell D. Rowell, Via Vivar, Mel Grace Holmes. I-shoutout po natin mga kaabayan, mga solid viewers, sila si Mama Maricruz Hernandez, nandyan po si Maiti Baisa, Estrella Centino, Milagros Derilo, hi to M.E., Teresita Tumaliwan, Rose Guevara, Maria Milasiplon, and hi to Marlene De Los Santos, Gina Agustin, Chit Salabit, hi to Heidi Hular Sato, and nandyan rin po si Army Lagaso, Angelita Holsinger, and hi to Barkadahan Forever FM. Siya nga pala mga kaabayan, i-post ko lang po dito yung yung naka-screenshots dito. Yan po yung mga viewers natin na marami pong binitawan ng mga comment mga kaabayan dyan po sa baba. Yes, yan po ang top 5. So, every vlogs natin, ipapakita ko sa inyo kung sino po yung mga top commenter. Yung nag-comment ng marami mga kaabayan dyan po sa baba. Siyempre, i-post natin dito kada meron tayong vlogs. Okay? I think maganda ho yan para malalaman natin kung sino po dito yung mga top commenters mga kaabayan. Of course, siyempre, in-encourage ko po lahat na sana kung mag-comment tayo, idamihan nyo rin po mga kaabayan. Para mas masaya, para marami pong mabasa si Sir Ivan. At saka isa na rin po natin, nandyan po si Kaluyal Love Sapphire. Hi to Emily Ponsarante Maho. Nandyan rin po si Lemuel Pasco. Hi to Lesenyo Onabia. Hi to Bingong Fibronula. Hi to Pikpik Ikpakto. Nandyan rin po si Teresita Kainglet. And belated happy birthday kay Mary Jane E. Milvar. Hi to Biyahe ni AJTV from South Korea. At siya rin po natin si Ma'am Evangeline Melbar from Clarin, Misamis Occidental. Okay mga kaabayan, so dito na po tayo sa issue nung kalbo, nung ex-police at saka retired po na police at saka na-dismiss po sa kanyang serbisyo dahil para malaman natin mga kaabayan kung saan ba siya dito naka-connection. Kasi nga di ba napansin natin na maraming connection itong kalbo na ito mga kaabayan. Doon pa lang nga sa press conference na ginawa nila nung isang director po ng QC-PNP, mukhang VIP siya doon mga kaabayan at mukha pa siya ditong takot po doon kay Mamang Kalbo na pulis talaga. Napansin ba ito mga kaabayan? Parang takot po si Director Torres doon sa isang pulis o sa isang retired police kasi nga merong koneksyon o yan. Kung naman yan, sasabihin natin mamaya. But before that, ipapakita ko muna sa inyo yung mga karagdagang balita tungkol dito sa isang retired police mga kaabayan. So, for more details, let's watch this. Sa inyong record, ito pala ay na-dismiss noong 2017 at dahil sa kalintulad ng kaso na panunutok. Ano hong pag mga ganyan, ma'am, mga kuwan ho yan, administrative case, ano pong exact title ng kaso na yan, ma'am? Pag mga pulis na nanutok ng baril na wala lang, type niya lang manutok. Tama po, Sir Erwin. Nung 2006 ay na-involve po ito sa kaso ng grave threat at sinampahan po ito ng kaso ng grave misconduct. Subalit lumabas po yung decision niya nito about sa case po na ito noong 2017 lamang po. At ang problema, Sir Erwin, ay dahil nga tumagal yung kaso na ito ay nakapag-retire pa ito mandatorily noong 2016. Kaya nung lumabas yung decision niya, immediately ay in-stop po itong pagbibigay po ng retirement benefits sa police po na ito. Ayun. Ma'am, matanong ko lang, would you happen to know kung anong trabaho na nito ngayon? Kung ito ba ay nasa gobyerno pa rin ngayon? Ito ba ay security o bodyguard? Kasi may baril, palakad-lakad, may dala-dalahong baril. Kinukonfirma mo natin ngayon, Sir Irving, kung yung balita na ito ay nagpo-provide po ng security sa isang individual po. At iniintay lamang po natin, sir, yung ating validation doon po sa opisina po ng SOSYA kung ito po ay registered na private bodyguard po. Kinumpiska na rin daw yata lahat ng baril nito. Pinakumpiska kaagad ni General Acorda. Ma'am, is this correct? Tama po, sir, yung tatlong baril po na nakarehistro po sa kanyang pangalan ay nasa custody na po ng Firearms and Explosive Office po ng Camp Crame. At yung pong Glock 9mm na nagamit po niya noong August 8 ay nasa pag-iingat naman po at kustodiya po, sir, ng QCPD. Ilang taon po ito na sa serbisyo, ma'am? Ilang taon po siya bago siya na-dismiss? Mahigit 20 years din po ito sa serbisyo, Sir Erwin, at nag-retire nga po siya noong 2016 dahil na-achieve na po niya yung mandatory retirement age na
na 56. Subalit dahil yung kaso po niya previously ay nagtuloy-tuloy po ito at lumabas nung 2017 yung kaso na dismiss siya, ay na-implement lamang po yung dismissal niya. Subalit since retired na po siya, sir, ay hindi na po siya hindi na naantay yung kanyang dismissal. Subalit ang effect po nito, Sir Erwin, ay yung kanyang retirement ay stop na po at yung pang naunang naibigay sa kanya ay kailangan pa rin po niyang ibalik sa coffers po ng gobyerno. Ano po ang rango nito na mag-retire po siya? Would you happen to know kung ano po ang rango niya? PO1 po, sir. 20, ilang taon po siya sa serbisyo? Mahigit 20 years, sir. At, 20 years, ma'am. Tapos hindi na na-promote? PO1 ang pagpasok po, ma'am. PO1 pa rin nag-retire? Actually, sir, na-demote pa po itong pulis na ito dahil naman sa isang insidente na nung bago itong pinag-uusapan natin, Sir Erwin, ay nangyari ng 2006. But bago pa dyan, lumalabas sa kanyang record na ito ay na-demote, ito ay na-suspend sa iba-ibang kaso pa po. Sandali lang mo, sakit sa banks yun. Ang dami pala. Kaya pala, 26 years, tapos PO1 ka pa rin. Talagang may problema. Hindi po ba mayroon kayo, mama, dyan sa PNP yung tinatawag na outright, pag hindi ka na-promote within certain period, 4 years, 5 years, yung time in grade mo, time in service, ikaw ay dapat alisin na? Meron po tayong tinatawag, sir, na dismissal from the service by virtue of attrition. Kapag ikaw po ay hindi na-promote within a period of 10 years at itong hindi mo pagkaka-promote ay attributable sa iyong negligence, ay po pwede ka pong matanggal sa servisyo by virtue of attrition. So tinitignan natin ngayon ito, Sir Erwin, dahil nga yung kaso ng dismissal niya before ng isa pang kaso for itong kaso niya ay refusal to vacate premises na nagresulta nga po ng kanyang dismissal ay na-amend, na-modified po ito ng one-rank demotion. Kaya po siya po ay na-demote noong 2013. At lumalabas nga po, sir, na maliban dito sa kaso na ito ay noong 2006 ay nakasuhan din po siya ng grave threat sa panunutok din ng barel. So talagang recidivist po ito. Kaya yung kanyang previous demotion at suspension po ay na-appreciate po yun as aggravating circumstances. Kaya itong kaso po na binabanggit ko na grave threat ng 2006 ay nagresulta po ng kanyang maximum penalty po ng dismissal from the police service. Kung ganun po, Mama, can he still carry a gun? Kasi it's only a matter of time before siya makapatay po ng mga kawawang individual. Pag ganyan po, na-dismiss ka na and you're still allowed to carry a gun? Itong kanyang dismissal, ma'am, ay administrative case. Tingnan natin ngayon, ma'am, kung yung kaso niyang mga kriminal ay nag-prosper po ito kasi nakasuhan po siya ng grave threat. Supposedly, ma'am, dapat nung 2006 ay kung na-implement po yung kanyang dismissal ay dapat po, ma'am, ay naipaalam. Lalong-lalo na itong latest incident ay naipaalam, ma'am, sa Firearms and Explosive Office para sana naging ground ito, ma'am, para immediately ay makancel po yung kanyang license to possess and own firearms, yung kanyang rehistro ng baril, pati na rin po yung kanyang permit to carry. So tinitignan natin ngayon, ma'am, kung may administrative liability ba yung Galas Police Station po at hindi ka agad na ipaalam na may mga ganitong kaso pala, ma'am, ang pulis na ito, dating pulis na ito, para sana hindi na ito nabigyan pa ng permit to carry po. Nakausap niyo raw po ba, hindi pa po ba lumalapit yung parang na siklista? Sabi niyo po, kung gusto nung siklista na magsampa ng kaso, ay tutulungan siya ng PNP, tulad rin ni Quezon City Mayor Belmonte? Yes, ma'am. Yung mismong director po ng QCPD ang nakikipag-reach out po at nakikipagtulungan po dun sa ating kay Attorney Fortune na tumatayong counsel po ng siklista, ma'am, para nga po masampahan ito ng kaso dahil kung matatandaan nyo, ma'am, nung nangyari itong insidente noong August 8 ay nagkaroon sila ng amicable settlement. But for your information, sir, ma'am, itong ngayong araw po na ito ay nagsampa po ng kaso ang QCPD against dito kay Wilfredo Gonzalez for alarms and scandal dahil nga doon sa ginawa niya. But for purposes po doon sa kaso ng grave threat at possibly slander by deed na kinumit po nitong si Wilfredo against po doon sa siklista, ay kailangan po sana natin at nakikiusap po tayo sana sa tulong na rin po ni Attorney Fortune na makausap po natin yung biktima para po makapag-execute sila ng affidavit kasi the only way na mag-prosper po itong kaso ng grave threat and slander by deed, kailangan po natin na magkaroon po na tayo ng private complainant sa kaso po na ito. Colonel Fajardo,
So, tama lang talaga makabayan. Nakasuhan ng gunggong na yan, yung kalbo na yan. Di ba? At least meron siyang kaso dito na grave threat at saka alarm and scandal. Kasi yung kaso niya makabayan noon, kung saan siya po na-dismiss dito, the same pa rin po ang kanyang ginawa dito makabayan sa siklista. So, talagang gawain na talaga na yan. Kasi nga, malaki ang kanyang ulo. Meron siyang meron siyang pagkahambog makabayan, yung agresibo. Siya nga pala, alam nyo ba, meron kasing nag-comment doon sa Twitter, hindi ko lang sure makabayan, hindi natin to ma-verify kung totoo ba talaga. Kasi meron daw nakilala sa kanya mga kababayan at saka nag-comment doon sa balita. Ang sabi doon, nung nakita po ang kanyang car plate, mabasahin ko mga kababayan, car plate number ni Baklang Wilfredo Gonzales na member ng Freemason. Kilala naman ho natin or alam naman po natin kung ano po yung Freemason makabayan. Pero babalikan ho natin yan. Ang number po ng kanyang car plate ay ULQ802. Napakasinungaling sa presscon, nasa bike lane siya, ang wala siyang at saka wala siyang left signal pag swerve niya, kaloka, kabakla. Wala pa siyang left signal makabayan. So babalikan ho natin, Freemason ho itong si retired police makabayan, itong si Calvo. Alleged Freemason. So I think alam ho natin kung ano po yung Freemason makabayan. Parang isang fraternity ho yan, brotherhood. Hindi naman yan religion. Pero alam nyo, naalala nyo yung isang merong tinatawag natin nga, kung naalala nyo na merong si Boy Talsik, yung naka-eyeglass makabayan, saka sinisigaw-sigawan niya, yung driver po ng tricycle, pati rin po yung sakay ng tricycle, sinisigaw-sigaw yan makabayan. Yung nandyan po sa picture, yung una, di ba tinawag natin siya na Boy Talsik, kasi nga nung nagyaw-yaw sa makabayan, talsik na talsik talaga ang kanyang laway dito, di ba napakilala siya na siya po yung Freemason, yung Mason makabayan. Pati rin po yung pangalawang picture na sa gitna makabayan, di ba nag-amok, nagsabi niya Freemason rin siya. Yan po si Calvo makabayan, yung last ngayon na insidente, Freemason daw po siya na membro. Alam nyo, ang iba kasi kapag mayroong sinasabi dito na Freemason, kasi maraming nagsasabi makabayan, yung Freemason daw ay medyo parang hawak na hawak nila yung community. Parang marami pong natatakot sila makabayan. Yun daw ang iba, hindi galing sa akin yan, yun po mga sinasabi dun sa Twitter, marami daw takot dito sa Freemason makabayan. Kasi nga medyo may pagka-powerful daw sila. Kaya ganoon na lang po sila ka-agresibo, hindi sila natakot kasi membro daw sila ng Freemason makabayan. Ngayon, meron tayong babasahin dito kung ano ba talaga yung Freemason at para maintindihan natin makabayan. So sabi doon sa nakita ko po ang kanilang rules. What is a Freemasonry? Masonry is not a religion nor a secret society. It teaches man to practice charity and benevolence, to protect chastity, to respect the ties of blood and friendship, to adopt the principles and revere the ordinances of religion, to assist the feeble, guide the blind, rise up the downtrodden, shelter the orphan, guard the altar, support the government, inculcate morality, promote learning, love man, fear God, implore His mercy, and hope for happiness. At dagdag ba dito makabayan, ano bang kailang virtues? Among the virtues a Mason should live by: kindness in one's home, honesty in business, courtesy in society, fairness in work, understanding and concern for the unfortunate. Meron bang na-apply kahit isa dyan makabayan sa tatlong gunggong na yon, sabi nila na membro daw sila ng Freemason, meron bang na-apply sa kanila kahit isa dyan? Di ba wala makabayan? Napakalaki po napakaliang kanilang ulo at saka feeling la dito ay siyempre sikat-sikat sila at maraming natakot sa kanila kasi membro po sila ng Freemason. Pero at least nagbigay na po dito ng pahayag ang membro po ng Freemason makabayan. Sabi po dito ni M. Absen, membro po siya ng Freemason. Sabi niya, I'm also a Freemason. We are not obliged to protect our brothers in the fraternity if they do wrong. At least napalabas ka agad dito ng statement makabayan yung Freemason kasi nga nakalad ka dito ang pangalan po ng Freemason kasi marami pong nakilala sa Calvo yun at saka yung isang nag-amok at saka pati rin si Boy Talsik, sinasabi nila na member sila ito ng Freemason kaya sila mayabang makabayan. At least alam ho natin at nagsabi na dito ng statement yung taga Freemason ay hindi nila tinotolerate makabayan. Ngayon, alam niyo ba, meron din pong nakilala dito kay Boy Calvo na sabi dito po ni Sir Romel Lopez,
close-in bodyguard ng isang congressman daw itong si Wilfredo Gonzales. Kaya biglang nanlambot at may papreskon pa ang QC-PNP. Close-in bodyguard na isang congressman, daho. Sino kaya yung congressman ng mga kababayan? Meron bang nakilala sa inyo? Meron bang nakilala niyo dito sa kalbong na to? At saka meron bang nakakalam sa inyo na ito ba isang bodyguard na isang congressman? Please, pangalanan natin kung sino yung congressman ng mga kababayan. Para i-call out natin sa ating next vlog para malaman natin, bodyguard pala ito ng gunggong na ito doon sa isang congressman at para po ito hindi pa marisa makabayan at para ito ay supalpalin po ng congressman na yon. Sana nga lang po na ito po mapantun po ng itong congressman kasi nga merong nakilala na ito daw ay close-in bodyguard na isang congressman makabayan. Sana merong isa sa inyo na makapagbigay po ng pangalan kung sinong congressman na yon para i-call out natin makabayan. At thank you po dito sa vlogger na nag-upload po ng video na yan. Don't worry, huwag kang matakot kasi nga feeling nabalitaan ko makabayan na tinanggal daw ang kanyang upload kasi natakot siya, baka daw siya kakasuhan dito, meron siyang threat kasi nga siya yung una nag-upload ito ng video na yung makabayan. Baka gusto siguro ni Calvo na yan na ayaw malaman po ng sambayanang Pilipino ang kanyang ginagawang kabulastugan. Di ba makabayan? So anyways, jump naman tayo sa ating next topic. But before that, isa naman natin, nandyan po si Ashin. Hi to Oasis of the North from Yanbu, KSA. And kung siya rin po natin makabayan, nandyan po si Lito Bungalan and family from Kupang, Muntinlupa City. Hi to Vicente Andales from Kuwait, Formania. Siya rin po natin si Erickson Tisbo Vlog in Gingawan, Tanawan, Leyte. He is watching from Kuwait. Hi to Jillian Quezon. Rayan from Virginia, USA. Nandyan po si Erickson Miguel and family watching here in Hawaii. Hi to Antonio Sombelon from Cebu City. Shoutout natin si Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmin at Dayday. Hi to Falcon Gregorio and Pinky Abestano. At saka isa rin po natin makabayan, yung grupo po ni Tatay Jack Verds. Hi to Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, nandyan po si Lily, si Judy, Red One, Little One, Jay Cabal. Hi to Ma'am Lentek, Mami Chacha, Mapinlu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and hi to Tatay Jack Ferds of Jack Ferds family. Okay mga kabayan, so dahil nga medyo may paka-stress ng konti ang ating na topic sa ating vlog mga kabayan, well dito tayo sa pang-anti-stress kasi meron ko ipapakita sa inyo at i-featured po na isang lugar dyan po sa San Joaquin, Iloilo mga kabayan. Napakaganda talagang lugar na to, talagang mapapawaw kayo pag nakita nyo mga kabayan. At saka thank you nga pala dun sa nag-comment, siya po dito nag-request mo mga kabayan na i-feature daw ang lugar na ito kasi maganda talaga. And of course, for me, agree na agree po si Sir Ivan. Napakaganda po yung lugar na ito mga kabayan. At para makita natin, let's watch this. All right, we're back now and we're going to be able to see what our room looks like for tonight. And very, very full. Yes. Excuse me. Very, very full. And we didn't realize, we were just talking, there's a lot more rooms here than we actually realized, so we're gonna have a lot to show you. Oh, hello, Gold. You're so pretty. Good boy. He's an Askal. Yes, Yeah, he's an Askal, but he's so friendly. You're right. All right, here we go. Finally, as promised earlier, we're gonna go up and see our room. This whole eco lifestyle thing is fantastic. Stairs. That's so smart. And the water doesn't build up on it. Yeah, so it's never slippery. It's easy to maintain. Easier. We are tree huggers, flower sniffers, and animal kissers. Whoa, whoa. Animal kissers. I am Belle from Beauty and the Beast. They have more hammocks up here as well. Oh, it's supposed to be a mirror. Mirror on the wall. But then it goes through like a window. So basically it's like stop looking at yourself and look at nature. Yeah, because this is the camp. So here are the different types of rooms that are up here. Some of them are like teepee style. There's teepee tents, there's teepee single rooms. We, I believe, get a family room. Whoa. Because we're starting a family. Wait. Nobody told me this. Shouldn't I be talked? Yeah. Oh, there's a giant fire pit over here too. Wow. Okay, keep going. Poor guy's waiting for us.
She's got 2 of her backpacks. So heavy. Wait a minute. Don't stop. Push. Is this part of the family starter pack? Wow. Mentally, I'm a 10-year-old, so it's fine. It's fine. Woo. Little bit of exercise. All right, here we go. Hello. Hello up there. There's people visiting from Dubai up there. Family. And, oh, hello, sir. So here we go. This is the May Tawau Sapu One family. Yeah, so we get the family room. Sup? Yeah. There you go. Back downstairs. Oh my God, I'm gonna After going upstairs. Oh my gosh. Oh my gosh. Look at this. Yeah. I already got the hint of what this will entail. And so, the family room, they have 2 family rooms, and they include Your own pool. dipping pool. Oh. And look at the view. My gosh, are you kidding me? Are you kidding me right now? I'm never leaving, okay? I'm never leaving. I'm stuck here. This is all your place. This is incredible. We're getting spoiled. We're Yeah. getting spoiled, okay? Yeah, our friend here is unbelievable. And yeah, here, look at this. Hammock up there. Yes, like the overhanging nets are so cool. And Look of at this course, you'll be having your honeymoon, so try to look Oh, at our honeymoon. Ooh, they're trying to get us to start a family channel on here, okay? Okay. Stop it. We know what you're up to. We know. Guilty. You look so guilty. All right, hang on. We got to film this before it gets too dark. Okay. So while there's still a little bit of light, we got a CR with some rocks. Yeah, you don't have to worry about water on the floor here. This is beautiful. Yeah. Look at the shower. And they have a nice like sunlight, you know? But there's a net here, by the way. Perfect. That is going to be my fun. So this sitting area here comes with a net. I'll just be sleeping there. Yeah. So she doesn't have to worry about, look, we're going up to the attic. Oh my gosh, look at this. So you've got a hot water tank thing here with your coffee stuff. You have a fan here. And so, yes, there is no AC, but that's because we are trying to be one with nature, okay? If you are with Smart, you have a little bit of signal. If you're with Globe, you don't. And so we are going to be basically nature-fied, okay? Nature-fied. As YouTubers can be. But look at our freaking view. So, fair enough. It's giving amazing vibes. Moana, it's giving nature. It's giving my soul should be cleansed, especially with our little... Yes. Our ginger. But yeah, look at this. This is so incredible. I'm kind of scared. She's terrified. All right, think of the vlog. If you fell through this, we'd win. But you seem to be doing all right. You got 1 foot on here. One foot for safety, you know, safety reasons. All right, now look at this. We have but a mosquito net, so we don't have to worry about the mosquitoes at night. Sadly though, we must go today. Just to give you an idea of prices, on the smaller ones, it is 1,200 pesos per night. The big one that we stayed in, yeah, the family room. yeah, which there's a few of them,
Those go for, now it depends. If there's 2 people, because everything includes breakfast, just to give you an idea. So if there's 2 people, it's 2,800 pesos. For a couple, and 3,600 for a family of 4. Yeah, so 4 people. And that means 4 breakfasts for everybody, that kind of thing. Yeah, that's included. Such a good price. Yeah, right? Luxury like that, it's so nice. Obviously, you know, you got to come here and just enjoy the nature and really take it all in. And that night, if you can stay up like I did, the stars were astronomical. Probably one of the best I've ever seen. I get it. That's You a like good that? pun. That's a good pun. You're welcome. You're welcome. All right, let's go. We got lots to do today. This is a big day. Kung ikaw po ay nature lover, fit na fit talaga dyan mga kababayan, pang pa-anti-stress pang patanggal talaga ng stress. Affordable naman talaga, pero sayang lang mga kababayan, no? Diba sinabi po ng babae na kapag globe ka, walang signal. Kapag smart mga kababayan, ang konti lang po ng signal, problema talaga sa signal mga kababayan. Pero at least ma-enjoy ka doon kasi kung ikaw po ay nature lover, maganda talaga mga kababayan. Sana makapunta dyan si Sir Ivan. Hopefully soon. Kasi si Sir Ivan, alam niyo mga kababayan, nature lover talaga ako. Mahilig talaga ako doon magpunta po sa mga mag-mountain trekking, mag-hike po doon sa mga mountain mga kababayan at saka ganyan po mga lugar, talagang talagang hilig po yan ni Sir Ivan, okay? So anyways, yan po ng mga nakalap ng mga balita ngayong araw mga kababayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, as the sun rises, I offer gratitude for a new day. Grant me strength to navigate challenges, wisdom to make sound decisions, and kindness to touch lives. Let love and positivity guide my actions, and may my efforts lead to success. Bless my endeavors with your divine presence. Thank you for this day's blessings. In your name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang